Hi guys, how you doing? Welcome to my YouTube channel. For today's luto serye ay gagawa ako ng hot cake at ng donut croissant for merienda. Kaya samahan nyo ako hanggang dulo. Let's start! Ang una kong lulutuin ay ang ultimate na snacks na mga 80s at 90s. So, na-remember nyo ba ito guys? Which is ang hot cake. Ayan, here are the ingredients. Sa isang malinis na bowl ay maglagay lang ng 500 grams all-purpose flour. Ayan, tinimbang ko siya para insakto na 500 grams. Pagkatapos ko matimbang, kumuha lang ako ng strainer. I-strain natin yung harina para yung mga madudumi at mga namumuong harina ay matatanggal natin. Ayan, strain lang. Depende lang sa inyo guys kung gusto nyo i-strain o hindi. Sa akin, in-strain ko siya para malinis tingnan. Then, maglagay ng 1 tablespoon baking powder, 1/4 cup powdered milk, and 1/4 cup white sugar. Then, maglagay tayo ng pangpaalsa which is the yes. Ayan, 1 tablespoon ng yes. 1 sachet yung nilagay ko kasi equivalent siya ng 1 tablespoon. Ayan, mix lang din natin yan. Pagkatapos sa mga dry ingredients, dito naman tayo sa mga wet ingredients. Maglagay ng 3½ cups ng water. 1/4 cup ng vegetable oil, 1 large egg. Para mag-maintain yung lambot ng ating hot cake, naglagay ako dito ng 1 tablespoon na vinegar, white vinegar. Then optional, maglagay din ng vanilla essence para mabango yung ating hot cake. Maglagay din pala kayo dito ng food coloring guys para may kulay yung ating hot cake. Wala ako ditong orange kaya yellow na food coloring lang yung ginamit ko dyan. Ayan, lahat ng ingredients ay nalagay na natin. So, i-mix lang natin siya ng mabuti gamit ang mixer. Kung wala kayong mixer, pwede niyo din manu-manuhin lang guys. Pero i-mix nyo lang siya ng mabuti hanggang mawala na yung mga namumuong mga harina. After na-mix ng mabuti, i-rest muna natin siya ng 30 minutes bago natin lutuin para umalsa yung ating hot cake. Ayan, makalipas ang 30 minutes sa isang malinis na kawali, nagpainit ako dito at pinunasan ko siya ng butter. Kung walang butter, pwede kayong gumamit ng vegetable oil. Punasan nyo lang siya ng kunti. Tapos, gumamit kayo ng sandok sa paglagay para same size lang yung mga nagagawa nyong hot cake. Huwag nyong gayahin yung sa akin kasi makapal yung paggawa ko dyan. Pero kakainin lang naman namin. Kung ibebenta nyo, gumamit kayo ng sandok na same sizes. Ayan, lutuin nyo lang siya. Tapos, i-flip nyo lang. Ayan, mga 10 minutes lang or 5 minutes. Luto na yan, guys. Hinaan nyo lang yung apoy nyo, guys, para hindi masunog yung inyong hotcake sa ilalim. Ayan, kunting apoy lang. Ayan, luto na ang ating hot cake. Ayan, ilagay na natin sa malinis na plates. Tapos, lagyan natin siya ng margarine gamit ang brush. Tapos, sugar. Ayan, kainin na natin. Meron na tayong merienda. Pwede na rin siyang ibenta, guys. Masarap siya, guys. Malambot yung texture niya. Kaya, gayahin nyo siya, gagawin nyo sa bahay nyo. Kung gusto nyo ring ibenta, gawin nyo rin. Ayan, guys. Tinikman ko siya. Sobrang sarap. Hindi siya masyadong matamis. Hindi masyadong
tama lang yung lasa guys. So, salamat at yan guys, tingnan nyo, ang dami kong nagawa. So, makapal lang siya kasi hindi ako gumamit ng sandok dyan. So, let's eat the hot cake. Ito yung mga paborito natin after school, diba? Yung mga binibenta sa labas ng school. Masarap din yan. Ngayon, hindi ko na yan nakikita sa mga school. Iba na yung mga binibenta, mga sosyalan na. Kaya, gumawa din kayo niyan guys. Sige. And now, let's proceed our second merienda, which is the croissant donut. Yung ingredients nito guys, same lang sa mga previous na ginawa kong donut guys. So, gagawin ulit natin to para ma-remember nyo siya. Ma-remember. Magkaiba lang yung ano yan guys. Ito, croissant. Yung mga ginagawa ko dati is donut talaga. So, here are the ingredients. In a bowl, maglagay lang ng 1 cup fresh milk. Kung walang fresh milk, pwede gumamit ng evaporated milk. And 3 tablespoon white sugar, 1 tablespoon instant yes, at isang itlog. I-mix nyo lang siya at i-rest ng 5 minutes. 5 minutes. Dito naman tayo sa dry ingredients. Sa isang mixing bowl, maglagay ng 3 cups all-purpose flour at sprinkle nyo lang ng salt o di kaya is 1/2 teaspoon ng salt. Ayan, i-mix nyo lang siya. Then, ilagay na natin yung ating wheat ingredient. I-mix nyo lang siya ng mga about 20 minutes. Ayan guys. Tapos, i-rest nyo lang siya ng 1 hour. Ano lang yung ingredients dito guys, simple lang pero masarap. Makalipas ang 1 oras, ayan, tumubo na ang ating dough. Ilagay natin siya sa malinis na lamesa at mag-form kayo ng circle. Tapos hiwain nyo siya ng triangle. Tapos i-fold nyo siya same sa croissant. Hindi siya perfect guys. Kayong iba may maliit, may malaki. Pero it's okay, kakainin lang naman natin. Pero kung ibebenta nyo, i-perfect nyo siya. Perfect. Ayan guys, patubuin nyo ulit siya ng 30 minutes bago natin siya prituhin. Yan yung mga nagawa ko. Yung iba malaki, yung iba maliit. It's okay lang yan guys kasi first time ko lang din gumawa ng ganyan na croissant donuts na style. Then, after 30 minutes, sa isang kawali, magpainit lang ng mantika ng medium heat. Hindi siya masyadong mainit. Ayan, ilagay na natin ang ating croissant. Para lang kayo dito nagluluto ng donut, guys. Ayan, i-golden brown natin siya. Then, i-flip nyo siya din para maluto din yung nasa itaas. Then, after mga 5 minutes, 10 minutes, tapos na. Luto na yan. Ayan, tutubo yan siya, guys. Lalaki pa yan, guys. Don't worry kung maliit yung ginawa nyo kasi lalaki pa yan pag naprito na siya. Tutubo siya, guys. Ayan na golden brown. Tapos, hanguin nyo lang siya sa isang malinis na lalagyan. Palamigin. Tapos, lagyan siya ng sugar. Ayan, that's it. Yung ating croissant donut. Meron na kayong pang merienda. So, kakaibang style, diba? Hindi lang circle yung makikita nyo. Ayan, para siyang bread talaga na yung kinakain natin na nilalagyan ng cheese. Pero yan, kakaiba yan kasi donut yung ating flavor niyan. Sobrang sarap yan guys. Gumawa din kayo niyan para sa inyong snacks at merienda. Paborito yan ng mga Arabo guys. Ayan nilagay ko dyan. Para sa kanila yan. Tapos yung sobra para naman sa amin. So, thank you guys. Kung may natutunan kayo for today's video, ayan, gagawin nyo din yan ha para mag-business kayo o di kaya ay merienda.
Akala nyo guys, tapos na. Wait, there's one more snacks, which is the binangkal. Ayan, gagawa tayo dito ng binangkal. Hindi perfect yung binangkal ko dito guys. Ano siya, palpak. Pero, itatry pa rin natin yan siya kasi hindi ko siya pinatubo. Pinito ko siya agad-agad, kaya siya napalpak. Pero ito yung mga ingredients. Sa isang malinis na bowl, maglagay lang ng 2 cups all-purpose flour, 1/4 cups ng cornstarch, 1/4 cups ng white sugar, 1 tablespoon baking powder, at 1/2 cups ng fresh milk. Then, lagyan natin ng 2 eggs and 1 tablespoon vegetable oil. Ayan, i-mix-mix nyo lang siya hanggang ma-mix lahat ng mga ingredients. After ma-mix lahat ng mga ingredients, ganyan yung texture niya guys. Kumuha lang kayo ng 1 tablespoon para mag-form kayo into circle para same size yung inyong mga binangkal. Ayan, bilog-bilogin nyo lang siya. Then, kumuha kayo ng sesame seed. At saka, ayun, ipahid-pahid nyo lang siya para dumikit doon sa inyong binangkal na tawag ng dough, sa inyong dough. Ayan, ipahid-pahid nyo lang siya sa sesame para siyang buchi style guys, no? Ayan, yung binangkal natin. And now, it's prito time. Yung pinaglutuan natin ng donut, pwede nyo doon siya iluto. Guys, ayan, para magliki. Ayan yung ating binangkal, guys. Parang palpak yung binangkal ko dyan, guys. Pero yung unang gawa ko, perfect yun eh. Pero ngayon parang palpak. Baka kulang sa rest yung aking dough. Pero it's okay. Kakainin lang naman. Nobody's perfect. Gawa lang kayo ng gawa hanggang sa ano nyo yung texture guys. So, pwede nyo na siyang benta. Ayan guys, natanggal yata yung mga sesame seeds yan. It's okay. Ayun ang ating binangkal. Thank you for watching my video guys. Sana ay may mga natutunan kayo for today's snacks para sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Para may snacks na kayo, hindi na kayo bumili. Pwede na kayong gumawa. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye. God bless you.